Peace be with you uli mga kapatid ko sa Panginoon. Salamat po at binigyan tayo rin ng Panginoon ng pagkakataon at sandali na katulad nito upang pagsaluhan natin muli ang mabuting balita ng Panginoon. Muli, samahan niyo po ako sa pagninilay nito. Samahan niyo rin ako doon sa aking pananampalataya na ang gabing ito ay muli, gabi ng biyaya para sa atin, lalo na sa mga may karamdaman. Huwag po kayong mabalisa. Ang Panginoon nagpapagaling kahit anong uri ng karamdaman. At ang Panginoon nagbibigay ng solusyon kahit na gaano pa katindi ang problema. Tandaan natin, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nakikisa sa ating mga kapwa mananampalataya na ngayon ay sumusubaybay din. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, mga kapatid. Tandaan po natin, kita tayo ng Panginoon, nalulugod ang Diyos sa atin. At kapag ang Panginoon ang nalugod, lagi kong pinangahawakan ito. Sabi ng Panginoon, kung kayo na masasama ay nakapagbibigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit? Pinangahawakan ko po lagi yan. Kaya ang hanapin natin lagi, ang malugod sa atin ng Panginoon. At tiyak yun, higit sa magagawa ng ating magulang na nagmamahal sa atin, ang kayang gawin ng ating tunay na Ama, ang Diyos na nasa langit. Kaya samahan niyo po ako. Simulan po natin sa isang prayer muna, mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat. Muli po, itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang aming pagninilay na ito, ang iyong mabuting balita. Ikaw nawa ang maghayag. Gamitin mo po ang aking labi, Panginoon. Daluyan mo rin ito ng kapangyarihan. Daluyan mo rin ito, Panginoon, ng iyong grasya. Upang sa gayon, Panginoon, lahat ng mga mag-view nito, kahit sa replay, Panginoon, ay the same. Lord, power and grace ang dumali sa kanila, yung biyaya mo, yung pag-ibig mo, yung iyong habag at awa, pare-parehas na naming makamtan, Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na sa Jesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso, upang ang iyong mensahe ay matanim ng malalim, Panginoon, sa aming puso at maisabuhay namin to sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoon, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, inaangkin po namin muli ang tagumpay nito, Lord. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Praise God, praise Jesus. Okay, sa lahat ng nasa ibang bansa, muli, mga kapatid, dito muna sa Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi, at sa mga nasa ibang bansa, iba't iba po yan. Meron po nakikita ko, may nasa Italy, may nasa Austria, sa Vienna, Austria. Mayroon ding mga kapatiran dito tayo sa Hong Kong at saka dito sa New Zealand. Mayroon tayong nagsusubaybay sa New Zealand at sa iba't ibang bahagi. Hindi ko maisa-isa. Sa US, ayan, marami yung ating kapatiran na nasa US. Mga kapatid na nagre-reply pa na pinagaling daw sila at talagang naramdaman nila ang pagkilos ng Panginoon. Ako hindi nagtataka kasi talagang inaasahan ko yan sapagkat salita ng Diyos ang inihahayag ko po dito at tiyak yun. Habang pinakikinggan natin, ang Espiritu Santo ang kumikilos sa atin. Kaya halina po kayo at ating pagnilayan. Tapusin niyo po at pagkatapos na tayo manalangin sa bandang huli, mga kapatid, ay i-share niyo po itong video na ito upang kayo man ay maging lingkod din ng Panginoon sa pamamagitan nito, di man kayo nagsasalita. Pero kapag ito ipinasa nyo sa iba, tandaan po niyan, may biyaya din kayo, ginamit kayo ng Lord, at lahat na nagpapagamit sa Panginoon, hindi po pwedeng kalimutan ng Panginoon, hindi po pwedeng baliwalain ng Panginoon, laging may reward ang Panginoon, sapagkat ang Diyos natin ay ganyan, napakabutit, napakadakila, napaka-generous ng ating Panginoon. Amen po? Okay. Ang gusto ko pong share sa inyo ay itong Gospel of the Lord according to St. John, chapter 5. Ito po, babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Pagkaraan ito ay pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng Hudyo. Sa lungsod na ito, na malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki
Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako doon, may nauna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, ang ganda ngayon ng ating pagninilayan, mga kapatid. Ito po balikan ko lang yan, yung isimplify ko lang. Si Jesus nagpunta doon sa isang lugar, ng tawag ay Bethsata. Doon ay mayroong parang swimming pool. Na kapag may paniniwala sila kasi na kapag gumalaw yung swimming pool, yung tubig, ay mayroon daw bumababang anghel. At kung sino yung mauna na makalusong, makadive doon sa swimming pool, kahit anong karamdaman ay gagaling. Ang kaso mo, itong lalaking ito na 38 years na bedridden, naroon sa kanyang higaan naroon, ay wala namang umakay sa kanya para pag may gumalaw na, may kumalawkaw na doon sa tubig, na anghel daw, hindi man nila nakikita yon, mga kapatid, ay paniniwala nila yon ay wala namang maglusong sa kanya doon. Kaya, wala, hopeless. Kaya uuwi din itong may sakit na ito na ganun pa rin. Pero alam ng Panginoon ang pangangailangan ng tao Kahit hindi ka magsalita, nababasa ng Panginoon, alam ng Diyos kung ano ang hinahanap natin, kung ano ang gusto natin, kung ano ang kalalagayan natin. Kahit ng tagal-tagal na niyan, mga kapatid, problema mo, alam ng Panginoon naman yan Amen. Okay. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanya, nilapitan siya at siguro, naawa ang Panginoon at sabi, gusto mo bang gumaling? Siyempre naman. Amen? Okay. Sabi, wala pong walang magdala sa akin doon sa swimming pool doon sa tubig Pagka nakalawkaw na, nauunahan po ako sabi niya sige, tumayo ka dyan at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka na. Karakay, gumaling yung lalaki. Di syempre, nabalita, nagtanong-tanong yung mga isyoso, yung mga matatanda ng templo, yung mga pinuno ng mga Hudyo doon. Sino nagpagaling sa iyo? Sinong nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan bawal ngayon at araw ngayon. Alam nyo kasi nung araw, napakatindi ang pag-observe nila sa araw ng pamamahinga. Yung Sabbath day na tinatawag, yung araw ng paggunita nila, ikapitong araw yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Kung sa atin ngayon, linggo. Kung i-observe nila yon, talagang very holy, very sacred yun. Kaya hindi ka po pwedeng magbuhat kahit ano. At ikaw'y nagkakasala na sa Diyos, sabi doon. Pero sabi niya, hindi po, sino nagpagaling sa iyo? Hindi ko po alam Pero kinabukasan or sometime after, ay nagkita sila sa templo. Nakita ni Jesus sa templo yung lalaki. Yun ang maganda
yung pag pinagpala ka, talagang hahanapin mo kagad yung magpasalamat sa Panginoon. Yung iba naman, binigyan na ng magandang trabaho. Nako, mas inuunang overtime kaysa magpasalamat sa Panginoon. Pero itong lalaking ito, inuna muna niya magpunta sa templo at sumamba at magpuri sa Panginoon, magpasalamat. Nakita ngayon ni Jesus, ay, magaling ka na, di ba? Galing ka na. Sige, huwag ka nang magkasala at baka lalo pang baka lalong mas matindi ang mangyari sa iyo. Tapos, mamaya-maya, mga kapatid ko sa Panginoon, ang ginawa nung ay, kinumpronta siya ng mga ibang mga isyoso na naman, mga kontrabida, doon sa relihiyon nila, at pinagsabihan siya. Pero ang sinagot lamang ni Jesus ay ito. Sabi niya, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa, gayon din ako. Nung pinagnilayan ko po ito, mga kapatid ko sa Panginoon, 4 na beses lang nagsalita ang Panginoon. 4 na beses na pangungusap lang ang ginawa niya. 4 na beses siya nagsalita, 4 na pangungusap. Mga kapatid, yun pala, napakahalaga nito. Yun ang gusto ko pong i-share sa inyo. Words of Jesus, words of life. Yan ang ating topic ngayon. Yan ang ating gusto kong ibahagi po sa inyo. Ang salita ni Jesus ay salita ng buhay. Kapag mayroon tayong salita ni Jesus, nako, gaganda po ang buhay natin. Kapag pinahalagahan natin yung salita ni Jesus, nako, may power po yan. May kapangyarihan niya na magbabago ng ating buhay, magbabago ng ating pananaw, higit sa lahat magbabago ng ating puso. O isa-isay natin. Yung ginawa yung mga salita ni Jesus na binigkas. Tatandaan niyo po 4 na beses lamang siya nagsalita. Ngunit napaka-meaningful nito. Napakalalim ng ibig sabihin ng aking pinagnilayan. At gusto ko pong i-share sa inyo. At kapag ito ay ating isinapuso, isinabuhay, tandaan po natin, magbabago at magbabago ang ating isipan. At kapag nagbago ang ating isipan, magbabago ang ating puso. At kapag nagbago ang ating puso, magbabago ang ating pagkatao. At tandaan po natin, aayusin ng Diyos ang lahat-lahat. Ang hindi natin maayos, aayusin ng Panginoon. Amen? Praise God. Okay. Unang sinabi niya doon sa lalaki. Nakita kasi niya yung lalaki na naroon, nauunahan na kagad noong ibang mga may sakit. Pupunta pa lamang, may nauuna na. Kaya nilapitan niya si Jesus. Kapatid, alam niyo bang ito'y paglapit din ng Panginoon sa atin ngayon? Ibig sabihin, bakit tayo nilalapitan? Alam ng Panginoon, ginagamit niya itong live streaming na ito para abutin ka, kapatid. Totoo yun. Mayroong kang pinapasan-pasan, maaring matagal na rin, mayroong kang hinihingi sa Diyos na napakalaking bagay at tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng himala sa buhay mo. Amen. Nothing is impossible with God. All we have to do is just live the Word of God. Isabuhay natin to. Tingnan nyo. Ano ang unang sinabi ni Jesus doon sa lalaki? Sabi niya, tinanong niya, ibig mo bang gumaling? Alam nyo, napaka-ironic nitong tanong na ito. Bakit? Siyempre naman, kitang-kita mo naman, kaya ka na doon. Alam naman lahat na may sakit na bedridden pa siya, na doon siya sa kanyang ako sa Pilipinas ay nadon siya sa kanyang katre. Nadala-dala doon. Sa kanyang bed doon. Doon siya nakahiga. Kaya siya nadon, alam naman na yun ay dahil sa gusto niyang gumaling doon, gumaling doon sa swimming pool. So, parang napaka-ironic na tatanungin mo pa. Kung sabihin sa iyo, ano sa palagay mo? Tinatanong pa ba yan? Kaya nga ako, lahat naman ang nagpupunta dito may sakit, yan ang gusto. Bakit ako tinatanong pa? Pero ganito po yun Walang tanong ang Panginoon walang salita ang Panginoon na mali. Lahat yan tama. Alam niyo kung bakit tinatanong ng Panginoon? Kasi ang Panginoon, tanda natin, binigyan tayo ng free will. Free will, no? Ano yung kalayaan natin? Gusto kong pagalingin ng Panginoon, gusto niyang ayusin ang buhay mo,
Kaya tatanungin ka muna, ginagalang niya, nire-respect niya yung iyong desisyon. Kasi may mga taong, tingnan niyo, ang daming tao, gusto naman talagang ayusin ng Panginoon ang kanilang buhay, ang kanilang gusto silang pagalingin eh. Pero may mga taong, hindi naman talaga gustong gumaling. Bakit? Bibigyan ko ng sample ha. May sakit ka, tapos nagiinom ka, nagsisigarilyo ka, nagpupuyat ka. Tapos kung ano-anong ginagawa mong hindi makapagpapagaling sa iyo, bago lalo pa magpapalala. Di ba patunay yan na hindi mo gustong gumaling? Halimbawa, gusto mo maayos ang buhay mo. Ligaw ka naman din, ligaw ka doon. Paano maayos ang buhay mo? Amen? Kaya tinanong siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ibig sabihin niyan, inirerespeto ang kalayaan ng tao. Amen? Inirerespeto. Now, pakinggan yung mabuti, mga kapatid. Tayo inirerespeto ng Panginoon. Alam niyo bang may mga taong ang kanyang kapwa hindi niya inirerespeto? Totoo po yan. Kung mabiro-biro, kung mapintasan, kung masiraan. Tingnan niyo, paano tayo i-bless ng Panginoon? Amen? Sa halip na yung taong yun ipalakasin natin, i-support natin, i-appreciate natin yung ginagawa, o kaya naman inuunawa natin yung kanyang kahinaan. No, yung iba, nakakalungkot. Di po ba? Walang respect. Lalo yung mga kabataan ngayon, bihira na talagang may full respect sa kanilang mga magulang. Kung mapagdabugan ang kanilang magulang, nako, mga kapatid, mahirap. Sabi ng Panginoon, nako, kapag ang anak hindi naging magalang sa magulang, ang buhay. Sabi sa Ephesians yan. Sige. Amen? Okay. Now, isa pa, kung bakit tinanong ng Panginoon na, ibig mo bang gumaling? Yan ay tanda rin ng malasakit. Malasakit yan. Ang Panginoon lagi may malasakit, tinatanong tayo. Gusto mo bang ayusin ko buhay mo? Gusto mo bang gumaling ang bulsa mo? Gusto mo bang gumaling ang pamumuhay mo? Gusto mo bang gumaling ang puso mo? Kasi may mga pusong wala naman talagang sakit sa puso, pero ang puso, mga kapatid, nako, ang sama ng pakiramdam. Hindi dahil sa may heart disease sila, kundi may emotional disease. Amen. Okay. Now, so, isang tanda yun ng malasakit, kaya tinatanong. Kapag nagtatanong ka, di ba, nagmamalasakit ka. May pera ka ba? Gusto mo bang pumunta doon? Ibig sabihin ay nagmamalasakit. Okay. Isa pa, tanda rin niya ng mayroon siya magagawa kasi kaya nagtanong paano kung sagutin ka na? Mapapagaling mo ba ako? Di ba? Kaya sagutin man siya ng ganon, kaya niya uling sagutin. Bakit? Kaya niya talaga siyang pagalingin Amen? Katulad natin. Ikaw kapatid, na nariyan, kaya ka naman pagalingin ng Panginoon Kaya lang, you have to cooperate, di ba? Makipag-cooperate tayo sa Panginoon. Hindi yun po pwedeng gusto mong gumaling, pero ang ginagawa mo pa rin yung gusto mo. Amen. Amen po ba? Okay. Gusto mong maayos ang buhay mo, gumaling ang pamumuhay mo, gumaling ang iyong takbo ng buhay, pero iba naman ang ginagawa natin. Amen? Labag doon sa itinuturo o ginugustong paraan ng Panginoon. Amen? Now, pangalawa na sinabi ng Panginoon ito. Sabi niya, nung nagsumagot yung lalaki, wala pong mag-akay sa akin, magdala sa akin doon sa lubluban doon sa swimming pool May nauna po kagad, kaya ako hopeless ako, wala akong magagawa. Mukhang uuwi na ako na ganito pa rin. Pero sabi ng Panginoon ito, naramdaman niya na talagang gustong gumaling. Amen. Hindi man directly sumagot yung lalaki na gusto niyang gumaling, indirectly yung pangungusap niya, oo naman, gusto kong gumaling kaya nga lang walang magluhol. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sige, tumayo ka. Dalhin mo ang iyong higaan, bitbitin mo ang higaan mo, at lumakad ka. Napaka na namang tanong ito, na utos, di ba? Di mo inutusan siya. Hindi na nga makabangon. Hinang-hina na nga. 38 years na ngang bedridden yan. Pagkatapos uutusan mo na tumayo at
hindi lang tumayo, kundi bitbitin pa yung higaan, pasanin yung higaan at lumakad. Aba, di ba nakakatawa? Ironic na naman yon, di ba? Okay. Now, bakit siya hinutusan ng ganon? Ito na naman. Mayroon pong nasa likod na kadahilan ng maganda yun eh. Alam niyo kasi, ganito yan eh. Napakahalaga sa Panginoon ang pagsunod. Napakahalaga. Alam niyang hindi kayang buhatin ng lalaki yung higaan? Oh, bakit nga? Ay malubha nga yung sakit eh. Isipin mo 38 years. Oh, so, alam ng Panginoon niyo, sabi niya nga niya doon, alam niyang matagal lang may sakit yung lalaki. Oh, so, bakit? Kasi, ang mahalaga sa Panginoon, yung desire natin na sumunod. Obedience ay napakahalaga sa Panginoon. Napakahalaga. Bakit? Tandaan natin, napakaraming sinabi sa Bible na kapag ang tao'y masunurin, di ba sabi nga ng Panginoon tinatawag niyo ako, sabi sa Luke chapter 6 verse 46, sabi doon, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon. Pero hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Di ba maraming ganyan? Panginoon ang Panginoon. Lord, Lord, Lord. Nananalangin siya, nagmamakawa siya. Lord, tulungan mo naman ako. Lord, tulungan mo naman ako. Sasabihin ng Panginoon, Lord ka ng Lord, Panginoon ka ng Panginoon sa akin. Hindi mo naman sinusunod ang gusto ko. Kung ano yung gusto mo, yun ang sinusunod mo. So, hindi ako Panginoon sa iyo. Oh, sabi ko na, iwan mo na yung hindi mo naman asawa yun eh. Oh, pero inaangkin mong asawa mo. Eh, mahal ko po eh. Di sarili mo ang Panginoon mo. Oh, amen? Ayun, doon sa mga ganun ang kalalagayan. May mga taong ganon. Amen po? Okay, nawa, kayo hindi ganon. Pero kung ganon, mga kapatid, yan po pinaaabot ng Panginoon. Halimbawa, Panginoon tayo ng Panginoon, Lord tayo ng Lord. Magsusugal pa rin naman tayo. Sabihin ng Panginoon, hindi naman ako ang Panginoon mo eh. Halimbawa, ang sunod-sunuran tayo sa trabaho natin. Pag sinabi ng trabaho natin, linggo, may pasok. Sunod tayo doon sa trabaho natin. May pasok na, kahit na araw na ng pagsimba, araw na ng mga fellowship, araw na ng church natin. Aba, kapatid, palagay ko yan ang problema. Hindi talaga si Lord ang ating Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon ay, yung sumusunod sa akin, yun ang talagang ako'y Panginoon. Amen? Isa pa, sabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 14. Yung sumusunod sa akin, yun ang aking mga kaibigan. Tapos sa John chapter 14, verse 21, anong sabi ng Panginoon? Ang sumusunod sa akin, ang tunay na nagmamahal sa akin, napakahalaga talaga ng pagsunod. Kaya naman sabi ng Panginoon, kapag dininig nyo ang aking tinig at sinunod ang aking mga utos, pagpapalain ko kayo sa loob at labas ng inyong bayan. Hindi na kayo mangungutang, kayo pa magpapahiram. Sabi sa Deuteronomy chapter 28 yan. Isa pa ang sabi ng Panginoon sa James chapter 1 verses 22 to 25. Sabi ng Panginoon na ito sa pamamagitan ng Santiago, San Jaime. Sabi doon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ni Diyos, hindi nyo isinasagawa, niloloko nyo ang sarili nyo. Ngunit yung nagsasagawa ng kautusan, ng salita ng Diyos, iyon ang pinagpapala ko sa lahat ng kanyang gawain. Basahin niyo yan. Naroon po yan. Amen? Okay. Now, mga kapatid, nawa mabuksan ng isipan natin kung gaano kahalaga sa Panginoon yung pagsunod. Tandaan natin, uulitin ko na naman, nilikha tayo ng Diyos hindi para sumuway. Nilikha tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya. And every time we disobey God, we are obeying somebody. Sa tuwing tayo nagkakasala, may sinusuway natin ng Diyos, mayroon naman tayong sinusunod. At sino yon? Yung kaaway ng Diyos, si Satanas. Paano tayong kalulugdan ng Panginoon
kung ang sinusunod natin yung kaaway niya. Maliwanag naman yan, mga kapatid. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya tinuturo niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi niya doon sa lalaking 38 years na bedridden, sabi niya doon, sige, tumayo ka at dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka na. Inutusan siya sa kabila ng katotohanan ng alam ng Panginoon na mahirap sa lalaking ito na gawin yun. Pero nakita ng Panginoon yung desire na gagawin ng lalaki. Yung iniuutos ni Jesus. Kahit na minsan lamang ngayon lang sila nagkita. Parang may power talaga yung yung salita ni Jesus Iba ang dating sa kanya Kaya anong ginawa niya? Umano kagad siya. Tumayo, pumirit yung tumayo. Abay, biglang gumaling. Noong pa lamang, alam niyo, desire pa lamang ng tao. Yung pagmimiti mo pa lamang makasunod. Kita na ng Panginoon yun Kung talagang susunod ka. Later on. Kita na kagad ng Panginoon yun Kasi nababasa ng Panginoon ang ating puso. Kapag sa mga sandaling ito, yung naririnig natin na mensahe ng Panginoon, ay mayroon na kagad tayong desire, kita-kita ng Panginoon yun. Ngayon pa lang, answered prayer ka na, kapatid. Kikilos na ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Maniwala ka. Amen? Kasi lagi ang hinahanap ng Panginoon ay pusong masunurin sapagkat yung nilikha niya na puso sa atin, nilikha sa atin, talagang nilikha niya yan para sumunod. Kaya lang, yun nga napasukan ng ng kasalanan, kaya yan nangyayari, mas nasusunod ang sarili, minsan mas nasusunod yung kapwa, yung kanyang asawa, yung kanyang anak, yung lambing ng kanyang anak, pag nalambingan siya ng kanyang anak, hindi nagagawin yung pinagagawa ng Panginoon. That's wrong. Mga kapatid, subukin natin maging masunurin sa Panginoon. Amen? Kasi ang pagsunod ay tanda ng pananampalataya. Tanda ng pagtitiwala. Di ba sabi na sa Bible, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Sabi sa James chapter 2 verse 17. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, iniutos. Sabi, buhatin mo yan. Inung sumunod siya, ito, tanda ito ng pananampalataya. So, dahil doon, alam ng Panginoon na kung mayroon pa akong ibang iuutos dito, mas madali na magagawa nito. Kasi yung mahirap na gawa niya Amen? At doon, alam nyo kasi, kapag gusto natin sumunod, ang Diyos mismo ang tutulong sa atin para magawa natin Tingnan nyo yun. Pag binasa nyo yung ating pinagninilayang ebanghelyo, nung sinabi ng Panginoon, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan. Gumaling ka agad kaya nabitbit nga nung lalaki. Ibig sabihin, kinakita ng Panginoon yung desire niya, kaya doon nung bibitbitin na niya, binigyan na siya ng lakas ng Panginoon. Pinagaling na kagad siya ng Panginoon para yung utos ng Panginoon, magawa na niya. Ganyan kabuti ang Panginoon. Ang hinahanap niya lang, desire. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad ang isang tao. Sabi sa Matthew chapter 5, verse 6, sabi doon, mapalad ang isang tao na nagmimiting makasunod sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ipagkakalob sa kanya ang kanyang minimiti. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Tutulungan tayo ng Panginoon. Mayroong grasyang nakalaan ang Panginoon. Amen? Okay. Now, isa pa, yung pagsunod kasi, isa sa palatandaan ng kababaang loob din. Alam nyo kasi yung mga taong mataas ang kalooban, mahirap utusan yan. Mahirap sumunod. Ang nauuna dyan, reklamo. Ang nauuna dyan ay, ang tawag doon, yung hihimay-himayin muna yung ipinagagawa. Kasi mayroon na siyang nasa sarili. Kaya ang laging kinalulugdan ng Panginoon, yung madaling sumunod. Yung madaling sumunod. Lahat ng madadaling sumunod sa harapan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ang daling pinagpapala ng Panginoon. Yung ibang, nako, talagang grabe na yung pag-iisip niya, grabe ang pangangatwiran, pagdadahilan, etc., etc. Nako, mahirap pagpalain yan. Kasi napakahalaga sa Panginoon ang pagsunod. Amen po? Kasi nga, tanda natin, ang pagsunod ay tanda rin ng talagang alagad ng Diyos, mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi sa Bible, sa 1 John chapter 3, ang mga anak ng Diyos, masunurin. Amen? Masunurin ka ba? Kung totoong masunurin, ang tanong pala, anak ka ba ng Diyos? Kung talagang anak ka ng Diyos,
ang katunayan niyan, masunurin. Amen? Okay. So, pangatlong sinabi niya, pangatlong pangungusap na binitawan niya ito. Ang sabi niya, kasi gumaling na nga yung lalaki. Ngayon, nagpunta sa templo. Siyempre, magpapasalamat, sasamba. Ngayon, nadun din si Jesus. Nakita ni Jesus. Sabi ni Jesus, magaling ka na ngayon ha. Iho, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala uli. At baka may mangyari sa iyo na lalo pang mas malala o mas masama. Amen? Alam nyo, bakit sinabi ito ng Panginoon? Anong hiwaga? Ano yung karunungan na naroon, yung wisdom na nasa likod ng pangungusap ito? Sabi, magaling ka na ngayon ha. Iwasan mo na uli magkasala. Kasi baka may mas malalo pang malubhang mangyari sa iyo. Mas matindi pa pag ikaw bumalik sa iyong kasalanan. Kita nyo, mga kapatid ko sa Panginoon? Ano kayang ibig sabihin nito? Ipinapahiwatig dito ng Panginoon, ipinapakita ng Panginoon dito kung ano ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Tandaan natin, katulad doon sa ating huling pag-aaral, sin is not a simple matter. Hindi basta-basta ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Maliit man yung malaki, huwag natin babalay-walain. Kaya napakahalaga nyo, lagi tayong umaamin, Lord, I am a sinner. I am a sinner. Ako'y makasalanan. Tulungan mo ko, patawarin mo ko. Dapat every now and then, kasi every now and then nagkakasala tayo. Nagsisimula sa isipan natin yan mga kapatid. Di ba? Sabi doon, tingnan nyo, pag binasa nga yung Matthew chapter 18, sabi doon kung ang mata ninyo ang nagiging dahilan ng inyong pagkakasala, dukitin ninyo yan. Mabuti pang, wala kang mata, pumunta ka naman sa langit, kaysa may dalawa kang mata, nasa impyerno ka naman. Kung ang kamay mo ang pinagmumula ng iyong kasalanan, putulin mo yan. Mabuti pang wala kang kamay, nasa langit ka naman. Kaysa dalawa nga ang kamay mo, nasa impyerno ka naman. Kung ang paa mo, ang nagiging dahilan kung bakit ikay nagkakasala, putulin mo yan. Mabuti pang wala kang paa, pumunta ka sa langit, kaysa ikaw ay nasa impyerno naman. Dalawa nga paa mo, nasa impyerno naman. Hindi ang ibig sabihin nun talaga putulin Alam nyo kasi, kahit putulin mo ng putulin yan, at alisin mo, magkakasala pa rin. Bakit? Kasi nga nagmumula sa isip ang pagkakasala. Hindi ka nagsasalita pero nangahatol ka sa iyong kapwa. Hindi ka nagsasalita pero pinapatay mo ang iyong kapwa sa isipan at puso mo. Di ba? Bakit? Kapag nagagalit ka, kapag nag-iisip ka ng masama sa kanya, yung nagnanais ka ng masama sa kanya, sana mamatay na yan. Sana masagasaan na yan ng truck. Sana maaksidente yan. Sana magkasakit yan. Sana ma-COVID yan. Kapag nag-iisip tayo ng ganon, mga kapatid, nagkakasala na po tayo. So, kahit putulin mo ang kamay mo, magkakasala ka pa rin. Kahit tanggalin mo ng mata, magkakasala pa rin. Kahit putulin mo na pa. Siguro, pag ang leeg ang pinutol, yan, hindi na magkakasala. Amen? Bakit? Patay na Okay, but then, mga kapatid ko sa Panginoon, ang katotohanan dyan, ang ibig sabihin noon, ay ang Diyos ay hindi nagbibiro. He hates sin. Kaya sinabi doon sa lalaki, magaling ka na. Huwag ka na uli magkakasala. Kasi ayaw ko ng kasalanan. Hindi panig sa akin ang taong nagkakasala. Wala sa poder ko, wala sa panig ko, wala sa kaharian ko ang kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, be holy as your Father in... Sabi niya sa Hebrews chapter 12, sabi doon, verse 14, be holy, because without holiness, no one can see God. No one can see God without holiness. Of course, we cannot holy by our own effort. Wala, hindi natin kaya yon. We need the grace of God. But, tanda natin, gusto ng Panginoon makita yung desire natin na tayo nagpapakabanal. Gusto ng Diyos na talagang ginagawa natin ang lahat ng paraan. Mawala man yung ating beds, yung ating mga minamahal-mahal dyan talagang hindi mo naman talaga partner, hindi mo naman talaga kayo kasal, hindi naman talaga nobyo mo yan, asawa mo yan, hello, mga kapatid,
Yun ay doon lamang naman sa mga kapatid nating gumagawa pa hanggang ngayon. Minumulat lang tayo ng Panginoon. Amen po. Kasi mas mahalaga na kahit na wala tayong asawa, sa langit naman tayo. Amen? Amen? At saka yung mga dalaga diyan, huwag muna kayong gagawa ng kahit pa sabihin mahal na mahal niyo yung lalaki at hindi naman kayo kasal. Kayo ay binatat dalaga pa rin. Hindi pa kayo pwede dyan. Amen po, naunawaan nyo. Kasi, laban yan sa kalooban ng Panginoon, sa kalinisan ng Panginoon. Amen. Okay. So, tanda natin, maliit mang kasalanan, malaking kasalanan, ayaw ng Diyos yan. Kaya nga, ipinadala niya ang kanyang anak, para kapag tayo'y tinanggap natin si Jesus, mga kapatid, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, yun ang nagbabayad ng ating kasalanan. At ang taong tinanggap na si Jesus, nagsusumikap talaga, ginagawa ang lahat na, talikdan na lahat ng kasalanan at huwag nang balikan. At doon, kikilos ang Panginoon, pababanalin tayo ng Panginoon. Yung Espiritu Santo, bababa sa atin. Yung Espiritu Santo, maglilinis sa atin. Sabi sa aklat ng Titus, sabi doon. Di ba? Okay. So, tayo ay i-cleanse niya, isa-sanctify. Ang tawag niya, isa-sanctify. Pababanalin tayo. Bakit? Nakita yung ating pagmimiti, na pagtanggap talaga natin, na gusto na talaga nating umiwas sa kasalanan. Amen po ba? Kaya yon. At tanda natin, sabi sa Bible, sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag niyong dayain ang inyong sarili. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kapag tayo'y nagkukulang, nagkakasala sa Panginoon, nagtatanim tayo ng hindi nagugustuhan ng Diyos. Ayaw nga niya yan ng kasalanan eh. Sabi ng Panginoon, kung anong itinanim ninyo, yun din ang inyong aanihin. Wag niyong lokohin yung sarili niyo, sabi doon. Wag niyong lokohin yung sarili niyo, ang Diyos hindi yung maloloko. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Nagtanim ka ng hindi nagustuhan ng Panginoon, aani tayo ng hindi magugustuhan natin. Kaya nga sinabi ni Jesus doon eh. Sabi doon, ngayon, magaling ka na. Huwag ka na ulit magkakasala ha. Baka may mas malala pang mangyari sa iyo. Amen? Okay, maliwanag. Sana maliwanag. Kasi talaga ang kasalanan na naglalayo sa atin sa Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 59, verse 2, inilalayo tayo ng kasalanan sa Kanya. Kasalanan naglalayo sa atin. Kaya, pagsisihan, talikdan, at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakalagang nakikinig ng salita ng Diyos. Nananalangin, Lord, help me. Help me to be obedient to your will. Yan. Amen. Give me the grace. Bigyan mo ako ng grasya na sa gayon talagang maiwasan ko yung kasalanan. Talagang matanggihan ko ang alok o ang panunukso ng demonyo. Amen. Na maiwasan ko ng pagiging chismosa, pagiging inggitera, pagiging mainitin ng ulo, mapagtanim ng sama ng loob. Tulungan mo, Lord, ako na makapagpatawad na. Amen. Kasi ako makasalanan din. Di ba? Amen. At tingnan niyo, dadating yung grasya ng Panginoon sa atin. Pababanalin tayo ng Panginoon. Hindi magbabago yung damit natin, hindi magbabago yung kulay natin, hindi magbabago yung buhok natin. Pero, ang ating kaluluwa, lilinisin ganap ng Panginoon. Bakit? Pinahalagahan natin yung sinabi niyang, hindi ko gusto ng kasalanan. Amen? Ayaw ko sa kasalanan. Amen? Kaya nga ipinadala ko ang aking anak. Pambayad sa kasalanan nyo. Amen. Maliwanag po? Okay. And last, itong huling sinabi niya, huling pangungusap. So, noong siya tinatanong na nung mga pinuno ng mga Hudyo, tinuusig, anong sinabi niya? Sabi niya, ang aking ama ay patuloy na gumagawa at gayon din ako. Anong mayroon dito sa pangungusap na ito? Hindi natin kayang pigilan ng Diyos na gumawa ng mabuti. Amen. Tandaan natin, He is the same yesterday, today, and forever. Kung noon, naghihimala siya, nagpapagaling pa rin siya ngayon at magpapagaling pa rin bukas. Kung noon, marami siyang pinagpala, ngayon, marami pa rin siyang pinagpapala at marami pa rin siyang pagpapalain sa darating na panahon. Hindi po siya nagbabago. Kung siya'y nagmamahal noon, nagmamahal pa rin siya ngayon, nagmamahal pa rin bukas. He is the same yesterday, today, and forever. At hindi nagkataon, kapatid, na ikaw ay narito ngayon. Kaharap kita sa pamamagitan ng gadget na ito. It's your turn. Ngayon na. Ikaw na.
ang susunod na pagpapalain ng Panginoon. Nananalig ka ba? Kung nananalig ka, sumabay ka sa aking panalangin. Gaano man katindi ang pinagdadaanan mo, I believe, hindi nagbabago ang Panginoon. Makapangyarihan siya, walang imposible sa Kanya, walang nababawas na kapangyarihan sa Kanya. At gusto niyang gawin iyon. Hindi lang sa Kanya, hindi lang sa iba. Kung nagawa sa akin, gagawin rin sa iyo. Hindi ako maglilingkod ng ganito, hindi ko iiwanan ng lahat para sa Panginoon at ipaubaya sa Panginoon ang aking kinabukasan kung hindi ko naranasan ang grabing ginawa sa akin ng Panginoon na pagbabago sa aking buhay, yung kapayapaang nararanasan ko, yung kapanatagang nararanasan ko, mga kapatid, kagalakan sa puso ko. At yun ay gagawin rin sa iyo. Just, makiisa ka lang sa aking panalangin na ito nang may pananampalataya at may at tatalaga ng sarili yung ating pinagnilayan ngayon. Okay? Sama tayo sa panalangin. Sabay tayo. Ama, sabihin niyo, Ama, ako po'y narito, nagpapasalamat sa mabuting balita. Nagpapasalamat sa iyong biyaya. Nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagtitiyaga sa akin. Panginoon, inaamin ko po, ako'y makasalanan. Ngunit ngayon, lahat ng kasalanan ko na nagawa ko sa pamamagitan ng aking isipan, ng aking pananalita, ng aking mga kilos at gawa, maging ang mga bagay na hindi ko ginawa na dapat sana'y ginawa ko, mga pagkukulang ko sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, patawarin mo po ako. At sa mga sandaling ito, narito po ako, tinatanggap ko po, Ama, ang iyong anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, manunubos ng aking buhay, tagapagpagaling ng lahat ng uri ng karamdaman ko, magsosolve ng lahat ng problema ko. Tinatanggap ko po siya ng buong buo sa aking puso at mula ngayon, Ama, lalakad po ako sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan, sa iyong mga salita, kagaya ng aking narinig sa ngalan ni Jesus. At nananalig po ako sa sandaling ito, hindi mo po ako matitiis. Pagpapalain mo ko, tutugunin mo ako, pagagalingin ako, palalayain ako, at bibigyan ako ng kapayapaan, kagalakan, kapanatagan, at kalayaan sa ngalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Mga kapatid, ako po ang magpipray para sa inyo. Hallelujah. Father God, I pray in the name of Jesus, pagalingin mo po ang kapatid kong ito, anuman ang kanyang karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Lord, mga kapatid, patong niyo po ang inyong kamay doon sa bahagi ng katawan niyo na may karamdaman. And just believe, your healing will flow right now in Jesus' name. Receive your healing in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord and Savior, the Son of the living God, the only Son of the most powerful, the most high, our God the Father. Amen. Receive your healing. Receive your healing. And receive your answered prayers sa iyo mga kapatid, yung mga hindi humihingi ng healing at yung mga humihingi din ng ano man yung hinihingi nyo. Receive your blessing yon. Receive your answered prayers in the name of Jesus. In the name of Jesus. Magpasalamat na po tayo ngayon. Lord, salamat po. Kami po yung nagpapasalamat na ngayon pa lang sapagkat naniniwala kami, Lord, pinagpala mo kaming lahat. Salamat po sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang mabuting Diyos, ang Diyos na karapat-dapat sambahin, paglingkuran, purihin at luwalhatiin. Thank you, Lord, sa iyo lahat ng kapurihan magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. Mga kapatid, ngumiti na kayo. Ngumiti na kayo. Ang pagngiti, yan ay tanda ng tinanggap mo ang biyaya ng Panginoon. At magpatawad ka na rin, ha? Kalimutan mo na yun. Amen? Patawad ka na. Sagabal yan sa mga answered prayer. Okay. God bless you, mga kapatid. At kung lolobin ng Panginoon, tomorrow uli, mga kapatid. God bless you. God loves you. Amen and amen.